a light of revelation to the Gentiles, and glory for your people, Israel. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Praise to you, Lord. Glory to you, O Lord. When the days were completed for their purification, according to the law of Moses, Mary and Joseph took Jesus up to Jerusalem to present him to the Lord. Just as it is written in the law of the Lord, every male that opens the womb shall be consecrated to the Lord, and to offer the sacrifice of a pair of turtle doves or 2 young pigeons, in accordance with the dictate in the law of the Lord. Now, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. This man was righteous and devout, awaiting the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. It had been revealed to him by the Holy Spirit that he should not see death before he had seen the Christ of the Lord. He came in the Spirit into the temple, and when the parents brought in the child Jesus to perform the custom of the law in regard to him, he took him into his arms and blessed God, saying, "Now, Master, you may let your servant go in peace, according to your word, for my eyes have seen your salvation, which you prepared in sight of all the peoples, a light for revelation to the Gentiles and glory for your people Israel." The child's father and mother were amazed at what was said about him. And Simeon blessed them and said to Mary, his mother, "Behold, this child is destined for the fall and rise of many in Israel, and to be a sign that will be contradicted, and you yourself a sword will pierce, so that the thoughts of many hearts may be revealed." There was also a prophetess, Anna, the daughter of Phanuel of the tribe of Asher. She was advanced in years, having lived 7 years with her husband after her marriage, and then a widow until she was 84. She never left the temple, but worshiped night and day with fasting and prayer. And coming forward at that very time, she gave thanks to God and spoke about the child to all who were awaiting the redemption of Jerusalem. When they had fulfilled all the prescriptions of the law of the Lord, they returned to Galilee, to their own town of Nazareth. The child grew and became strong, filled with wisdom, and the favor of God was upon him. My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning po sa inyong lahat. Pakibati muna mga katabi nating good morning. And this is the 4th Sunday in Ordinary Time, but we celebrate today, as I've mentioned, the Feast of the Presentation of the Lord. Sa ating mga Pilipino, mas kilala natin itong bilang Candelaria. The Feast of the Candles. Later on, we're going to bless your candles. I don't know kung naalala ho ninyo, nakalimutan ninyo. Huwag kayo mag-alala, no? Yung mga hindi nakapagdala ng kandila,
Di next year na lang, no? Di ho, bibigyan namin kay mamaya ng kandila ho. Yung mga hindi nakapagdala ng kandila, of course, we prepared candles for you. And we are going to bless these candles later. Ano po ba ang kaugnayan ng presentation sa Candelaria? Why do we associate the candles with this feast of the presentation of the Lord? Remember that during the Old Testament, they were all waiting for the coming of the redemption of the Messiah. And Jesus Christ was the light who came down to save the world. Siya ang liwanag ng mundo. Yung presentation ay hindi lamang pagtupad ng mga magulang niya sa kanilang pananagutan bilang mga miyembro ng kanilang simbahan at komunidad. You know, Mary and Joseph were really good examples of being responsible Christian parents. Ito pong paalala itong ng presentation of the Lord ay para rin sa mga magulang. Ipinapaalala ang malaking pananagutan natin. Kayo ang unang katikista ng inyong mga anak. Not the priest, not the sister, not the brother. You parents must be the first catechist of your children. Kaya mahalaga po yung binyag eh. Naalala ho ninyo yung mga matatanda. Ako ilang beses na po ako ditong dinadalaw ng mga magulang. Sabi niya, Father, may magpapabless daw. Sabi ko, anong ipapabless? Bata. Anong bata? Kasi daw po ibabiyahin na, hindi pa nabibinyagan. Kaya anong tawag doon sa matatanda? Buhos. Anong buhos? Pabubuhusan daw po yung bata. Anong pabubuhusan? Kasi po hindi pa nabibinyagan. Pinababasbasan. Sa isang banda, at least mahalagang meron pa rin tayo sa ating pag-iisip na ninanais nating ibinapabasbas ang ating mga anak. Kaya yung mga bata dapat talaga sa murang edad pa lamang napapabinyagan. Sapagkat naniniwala tayo, sabi ng matatanda, ayan, kaya nagkakasakit, hindi pa nabibinyagan. Pabinyagan mo na para hindi kung ano-ano ang nararamdaman. May mga pahapyaw pa na, baka mamaya yan mabati pa. Naniniwala pa tayo doon. Pero more than the tradition, is the blessing. At sana nga, kagaya ng ginawa ni Maria at Jose, kahit matatanda na yung mga anak ho ninyo, please, continue to surrender, offer, present to God your children. Kahit wala na ho sila dito. Kahit may sarili ng pamilya yung mga anak mo. Kahit hindi ka na dinadalaw ng mga anak mo, lalo na. Kahit pasaway na at matigas ang ulo ng anak mo, lalo na. Lord, I give to you, surrender to you, and present to you my children. Ikaw na ang bahala sa kanila. Kaya nga ang turo sa mga magulang, hindi ikaw ang may-ari ng anak mo. Hindi mo pagmamay-ari ang iyong anak. Yan ay ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. And one day, mananagot tayo sa kung paano natin inalagaan ang ipinagkatiwalang ito. Kaya huwag ka rin masyadong malupit sa sarili mo. Alam mo, sa puso at isip mo, ipinagkatiwala mo rin sila at ginawa mo ang lahat para sa kanila. Isang araw din, ang anak mo at ang Diyos na ang magtutuos. Hindi lang ikaw. Kaya itong ating unang pagbasa, narinig natin, merong pong pangitain si Propeta Malakay. Sa lumang tipan, mga kapatid, ang mga Israelita ay nagpupunta ng templo, parang tayo ngayon. Nagpupunta sila ng templo para sumamba sa Diyos, para magpuri sa Diyos. Pero hindi nila maaaring pananaw nila at pag-iisip, hindi nila pwedeng makita ang Diyos ng harap-harapan. Sapagkat yun ay sobra na. That is too much for them to see the Lord face to face. Kaya paano nila sinasamba ang Diyos noon? Meron silang tinatawag na kaban ng tipan, the Ark of the Covenant, na natatakpan pa ng malaking kurtina. So merong pagitan, ang tinatawag nilang banal,
ang Diyos at ang tao. Pero ang sabi ni Propeta Malakay, isang araw, makikita nyo siya ng harap-harapan. Kaya hindi sila makapaniwalang dumating na ang Mesiyas. Kaya sa Ebanghelyong narinig natin ngayon, nagpakita ang Diyos sa anyo ng isang bata. Kaya ang presentation of the Lord, ang tawag din sa pagkapistahan na ito ay the Feast of the Encounter. Hindi lang presentation, the Feast of the Encounter. Sa Tagalog maganda, ang pakikipagtagpo ng Diyos sa tao. Nakipagtagpo na ang Diyos. Kaya ano ang sabi ni Propeta Simeon at Ana? Ang tagal nilang hinintay, pero nangako ang Diyos sa kanila, Simeon, hindi mo makikita ang kamatayan hanggat hindi mo nakikita ang Diyos. Sana nga yun din ang ating ipinagdarasal araw-araw. Na sana wag natin palampasing makilala at makita ang Diyos araw-araw. Ito magandang pagnilayan natin. Bakit sa anyo ng isang bata? Sabi nga ng isang komentarista tungkol sa ebanghelyong ito, napakaganda. Nung nakita ni Simeon ang Panginoon, ito'y nayakap niya sapagkat ito'y nasa anyo ng isang bata. Makinig po tayo. Matatagpuan mo ang Diyos. Magkakaroon ka ng tagpo sa Diyos. Hindi lang sa malalaking bagay. Hindi lang sa mga extraordinary experience. Hindi mo kinakailangan magkaroon ng cancer at gumaling para sabihin mong maawain ng Diyos. Hindi mo kinakailangan manalo muna ng ilang milyon para sabihin mong mabuti ang Diyos. Hindi mo kinakailangan na maungusan, matalo na ang iba para sabihin mong buhay ang Diyos. Araw-araw, sa mga simple, ordinaryo at maliliit na bagay, nakikipagtagpo ang Diyos sa iyo. Matatagpuan mo ang Diyos doon sa mga simpleng tao lamang, sa mga ordinaryong bagay lamang. Kaya nga, ang tanong natin ay, paano natin binubuksan, hindi lang ang ating mata, ang ating kalooban. Mamaya ho, meron tayong mga bisitang madre. Sila ay na-encounter ko years ago. As usual, tayo po ay laging nakahanda sa kung ano man hindi lang ang ibibigay ng Diyos, sa kung ano ang hihingin ng Diyos sa atin. Kahit na tayo ay mayroong sariling pangangailangan, hindi dapat ito maging hadlang para hindi natin matagpuan ang Diyos na kumakatok sa puso natin. Kaya sa pagpatuloy ng misa natin, mga kapatid, habang tayo po ay humihingi sa Panginoon ng liwanag araw-araw, liwanag na lagi natin siyang makita at makilala, kahit sa mukha ng mga paghihirap at pagsubok natin, kahit sa mukha ng mga sandali ng problema at kahirapan, nawa lagi nating makita ang liwanag ni Kristo na nagbibigay sa atin hindi lang ng pag-asa, kundi ng pagkakataon na makapagligtas din tayo. Sabi ni Simeon, sabi ni Ana, nakita ko na ang Panginoon. Maaari mo na akong kunin. Araw-araw, ihanda natin ang ating sarili, hindi lang para kunin ang Panginoon, kundi araw-araw, ihanda natin ang sarili na makita at makilala natin ang Panginoon. Amen.